Mga kapuso, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bebingka at tinatawag na ito sa local name na Ferdi, ang ika-6 na bagyo sa PAR ngayong taon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 85 kilometers per hour at bugsong aabot sa 105 kilometers per hour. Pahilaga ang kilos nito sa bilis na 35 kilometers per hour. Sabi ng Pag-asa, ilang oras lang ito magtatagal sa loob ng PAR. Maaaring ngayong gabi rin o mamayang madaling araw nasa labas na ito ulit ng ating Area of Responsibility. Ilang bahagi ng Luzon ang uulanin dahil sa trough extension ng bagyong Ferdi. Ang natitirang bahagi ng bansa, posibleng ulanin naman dahil sa pinalalakas nitong habagat. Sa inilabas na advisory ng Pag-asa sa magiging epekto ng habagat sa mga susunod na araw, simula ngayong gabi hanggang bukas ng hapon, may matitinding ulan na aabot hanggang 200 millimeters of rain sa Mimaropa, Western Visayas, Sorsogon at Negros Occidental. Sa ganyan kalalakas na ulan, mataas ang banta ng baha o landslide. Katamtaman hanggang malalakas na ulan naman sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, natitirang bahagi ng Bicol Region at Visayas, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat at Sarangani. Mula bukas ng hapon hanggang sa linggo ng hapon naman, heavy to intense rains ang mararanasan sa Mimaropa, Aklan, Antique at Negros Occidental. Moderate to heavy rains naman sa Bicol Region, natitirang bahagi ng Negros Island Region at natitirang bahagi ng Western Visayas. Mula linggo ng hapon hanggang sa Lunes, narito naman ang mga lugar na makakaranas ng malalakas na ulan. Sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan bukas, pati po sa linggo at Lunes ng hapon, base sa Metro Weather. At mga kapuso, pagkatapos ng bagyong Ferdi, dalawang panibagong sama ng panahon pa ang mabubuo sa loob o malapit po yan sa PAR. Yan ang patuloy nating tututukan sa mga susunod na araw. Pinakakasuhan na ng Justice Department ng qualified human trafficking si Alice Guo at iba pang sangkot sa mga iligal na aktibidad sa Pogo sa Bamban, Tarlac. Nakatutok si Salima Refran. 6 na buwan matapos salakayin ng Pogo na Zunyo One Technology sa higanting Baofu Compound sa Bamban, Tarlac dahil sa mga sumbong ng torture, illegal detention, kidnapping, forced labor at scamming activities, pinakakasuhan na ng Department of Justice si dismissed Bamban Mayor Alice Guo o Guo Waping ng qualified human trafficking. Lumalabas dito na may prima facie evidence of reasonable certainty of conviction laban kay Mayor Alice Guo at sa mga ibang respondents basta makapakita na may kinalaman ka sa pagtayo, sa pag-organize ng isang negosyo o isang kumpanya na nadawit sa human trafficking, maaari kang makasuhan ng human trafficking. Hindi pinansin ng panel of prosecutors ang inihaing counter affidavit ni Guo na ninotaryo noong August 14, panahong wala na sa bansa si Guo at kanyang mga kapatid. Hindi natin talaga matatanggi na madaming delaying tactics na isinagawa yung mga abogado ni Mayor Alice Guo. Pinakamalala doon yung huling ginawa nila, no? Yung submitted for resolution na yung kaso, naghain sila ng motion to reopen case with motion to admit counter affidavit na alam natin lahat ngayon, peking counter affidavit to. Pinakakasuhan rin ng foreign business partners ni Guo sa Baofu Land Development, ang Chinese fugitive na si Wang Jiang at sina Zhang Ruijin at Lin Baoying na sangkot sa money laundering sa Singapore. These are people who are notorious for scamming and money laundering. Now again, the crimes that are alleged to have been committed by Alice Guo et al. Would not have happened if these people did not enable her through their finances. Mahaharap rin sa kaso si dating Technology and Livelihood Resource Center official Dennis Cunanan at ilan pang respondents mula sa Baofu Land, Hongsheng Gaming at Zunyo One Technology. Isasampa mga kaso sa Tarlac RTC sa Kapas sa susunod na linggo. Hiningi na ng Department of Justice sa Korte Suprema na ilipat ang mga kaso sa Metro Manila. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang kampo ng mga pinakakasuhan pero wala pang tugon sa ngayon. Bukod sa qualified human trafficking at kasong graft, nahaharap rin si Guo sa kanselasyon ng kanyang birth certificate sa Tarlac RTC, kuwaranto sa Manila RTC at deportation case sa Bureau of Immigration. May mga nakasalang ring mga reklamo ng money laundering at tax evasion dito sa Department of Justice. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. At kaugnay sa ipinasasampang kasong qualified human trafficking, wala pa raw natatanggap na anumang resolusyon mula sa Justice Department ang kampo ni Dennis Cunanan. Ayon sa abogado ni Cunanan, hindi nila ito inaasahan.
Sa mga reklamong hawak ng DOJ kasi, wala umanong mababasang ebidensya na konektado si Cunanan sa anumang conspiracy. Sa Senado, lumabas na may mga dokumentong nagsasaad umano na si Cunanan ang nag-apply para sa Pogo license ng Pogo sa Porac, Pampanga at minsang naging kinatawan naman ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Samantala, tila napaaga ang paglantad ng umano'y body double ni Alice Guo dahil sa banta umano sa kanyang seguridad. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 2 ng hapon nang makuhanan ko ang pagdating ng umano'y body double ni Alice Guo na si alias Kath. Sa loob ng opisina, nagtanggal ito ng mask at sinabi sa mga opisyal ng NBI na natatakot na siya sa kanyang seguridad. Kaya nagpunta na roon kahit sa susunod na linggo ang schedule na itinakda ng natanggap na subpina. Meron po nakasingkit po na motor, naka-stop po siya sa harap ng bahay namin. Paglabas ko po, pinagpe-picture na po ako. Pero naka-helmet po siya. Meron pa po time na 2 van, mga lalaki po lahat ng sakay. Yung isa po nagtanong sa terminal, yung isa po sa malapit na tindahan po sa amin. Dinala siya sa opisina ni Attorney Lito Magno ang kumompronta noon kay Alice Guo sa Indonesia tungkol sa litrato ni alias Kath na kamukha umano ng dinismiss na alkalde. Ano po, saan po yan? Tao po yan. Lahat ng tao po halos long hair. Kamukha niyo, ma'am. Kamukha niyo po. Slimmer version. Hinihinalang si alias Kath ang nasa CCTV video na kuha sa Zambales at ibinigay sa akin ng isang source. Sumakay siya sa isang SUV ilang oras bago ma-raid ng mga operatiba ang lugar para umano iligaw ang mga umahabol sa alkalde. Tinanong ko ito kay alias Kath kung bakit hawig sila ng alkalde sa pananamit, buhok, salamin at paboritong kulay na pink t-shirt ni Alice Guo. Ma'am, ikaw ba yung nakasakay sa SUV puti? Ma'am, yung salamin ninyo, yung buhok ninyo, gayang-gaya kay Mayor Alice, yan ba talaga ang sadya po ninyong gawin? Pwede ka naman po sa Hindi sinagot ni alias Kath ang mga tanong na unang sinabi ni NBI Director Jimmy Santiago na matagal na nilang minomonitor ang galaw ni alias Kath. Sa loob ng halos 3 oras, sumagot si alias Kath sa mga tanong ng agent on case ng NBI. Sa Martes, nakatakda siyang humarap sa Senado para bigyang linaw ang ilang mga tanong tungkol kay Alice Guo na kanyang pinagsilbihan bilang staff sa loob ng 7 taon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Karma kung ang basurang itinapon mo, babalik sa'yo. Pero ang nakakalungkot, mas marami ang itinatapong napupunta lang sa dagat. Yan ang layong tugunan ng small but power pack technology na pinagtutulungang gawin sa Davao. Tara, let's change the game! 7,641 islands. Nagpo-produce ng nasa 61,000 tonelada ng basura kada araw ayon sa DENR Environmental Management Bureau. Marami dyan ang napupunta sa dagat. Kaya sa Pilipinas galing ang halos 37% ng plastic waste sa dagat sa buong mundo. Big numbers na layong resolbahin ng small but power pack technology na pwedeng mag-monitor at mag-detect ng kalat sa ilalim ng dagat. First of its kind sa Pilipinas. Na may waterproof 7-inch monitor, camera, at battery na kayang tumagal ng hanggang 8 oras. Yan ang Speedy Shallow Coastal Litter Scanner na isang collaborative project ng ilang universidad sa Davao. Sa pangunguna ni Dr. Vladimir Kobayashi. Nag-conceptualize kami ng isang device para mapabilis yung pag-scan, una-una pag-quantify at saka pag-classify ng marine litter. Ito ang kauna-unahang prototype na kayang magsagawa ng underwater semantic segmentation na isang klase ng artificial intelligence o AI programming. Kayang umabot ng marine litter detection mula 4 feet hanggang 60 feet. At naging posible ang proyekto sa tulong ng mahigit 4 million pesos funding mula sa DOST.
Meron na po kaming nagawang mga 4 po na prototype. 4 na prototype po na pwede na pong gamitin ng mga barangay to monitor. Malaking tulong dito po sa aming barangay, sir. Nag-drop kami ng ordinance, solid waste, para sa paano ma-resolve yung segregation ng solid waste management. Ito yung controller na pang-operate netong litter scanner. Nandiyan naka-infuse yung AI program at saka lahat ng kakailanganin para gumana yung device. Ito mismo yung ginagamit nating camera. Once na naka-submerge na itong device, automatic po po-project siya ng underwater view at mapupunta agad yung videos and images dito sa display. Mga kapuso, sana po itong imbensyon ni Dr. Vlad maging daan sa paggawa pa ng mas maraming imbensyon para makatulong sa waste management. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Labanan ang fake news. Yan po ang panata ng GMA Integrated News. Kaisa ang 59 na grupo mula sa pinakamalalaking media at academic institution sa bansa na nagkaisa para manindigan para sa katotohanan. Pero hindi po magtatagumpay ang kampanyang ito kung wala ang tulong ng bawat isa sa inyo mga kapuso. Kaya bilang bahagi ng aming panata, handog namin ang mga napapanahon at mahalagang kaalaman para matulungan kaya tayong matukoy ang iba't ibang uri ng disinformasyon. At ngayong gabi, kasama ang Sparkle Star na si Raver Cruz, alamin natin kung ano ang deep fake. Sabi nila, to see is to believe. Pero sa mundo ng internet, hindi lahat na nakikita natin dapat paniwalaan. Hi guys! For today's video, let's get deep sa deepfake. Ang deepfake ay litrato, video o audio na gawa ng isang computer program gamit ang artificial intelligence na akalain mong totoo. Ilan dito for entertainment, pero may ginagamit sa pangloloko. Dati, madali pang masipat ang deepfake, pero habang tumatagal, pahirap na ng pahirap. Dahil ang deepfakes, state-of-the-art na. Paano nga ba ito kikilatisin? According to data analyst and AI ethics advocate Doc Ligot, go beyond the quality. Ask yourself, anong intensyon ng video or photo? Second, find out if it is out of character. Nasa pagkatao ba ng nasa video ang sinasabi nito? Madalas, maging subject ang mga public figure dito. Sa mga paraang ito, gamitin ang logic, common sense, at political reasoning. Huwag agad maniniwala. Maging kritikal at siyasating maigi ang content. If you want to know more tips on how to spot deepfake, follow our next video. Ako po si Raver Cruz. Magkaisa tayong labanan ang fake. Sa Pasig City Jail, ikukulong ang 4 na kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa BJMP, ihahalo sila sa regular na selda. Nakatutok si Von Aquino. Pasado alas 5 ng hapon nang dumating sa Pasig City Jail ang poster dula ng 4 na kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy mula sa PNP Custodial Center. Alinsunod yan sa utos ng Pasig RTC Branch 159 na duminig sa kasong qualified human trafficking. Dumaan na sila sa identity verification, search sa katawan at kanilang mga gamit, medical check-up at booking procedure. Pero ina-assess ang classification ng mga akusado bago sila ilagay sa mga selda. Tinitingnan po natin yung kanyang risk and needs. Custodial risk niya, kung kailangan ba siyang proteksyonan laban sa ibang PDL dyan, kung meron man tayong impormasyon, at ano ang classification niya, kung siya ay high profile o high risk PDL. Congested o masikip na city jail na may mahigit 1,500 na nakakulong sa male dormitory kahit mahigit 200 lang ang kapasidad. 138 naman na nakakulong sa female dormitory kahit 36 lang ang kapasidad. Definitely, ihahalo din po sila kasi wala na rin pong ibang bakanting selda. Otherwise, magsisiksikan po yung ibang selda kung magde-dedicate po tayo ng
separate cell. Ayon sa BJMP, nagdagdag na sila ng 14 na personnel para tiyakin ang seguridad dito sa Pasig City Jail, maging ang pagbiyahe nila sa 5 akusado tuwing haharap sila sa mga pagdinig ng korte. Baka may dumumog na tao, and at the same time may mga hearing po sa susunod na araw na kailangan ng mga additional escort personnel. Tulad ng isang regular PDL, pwede rin silang tumanggap ng dalaw basta't nakaayon sa schedule. Ang isa pang akusado sa kasong qualified human trafficking na si Pauline Canada, July 30, 2024 pa nakadetain sa Pasig City Jail. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Sabay sa buhos ng malakas na ulan at ragasan ng baha dahil sa nagdaang bagyong Enteng at Habagat, ang agad na pagtugon ng GMA Kapuso Foundation sa mga kababayan nating nangangailangan. Mga kapuso, makakaasa kayo na sa panahon ng sakuna, laging nakaagapay ang GMA Kapuso Foundation. Ang hagupit ng nakalipas sa bagyong Enteng na pinatindi ng Habagat, nag-iwan ng mahigit 1 bilyong pisong pinsala sa agrikultura, 200 milyon naman sa infrastruktura at 21 ang napaulat na nasawi. Sa Rizal na nakaranas ng matinding pagbaha, flash flood at landslide, 12 ang nasawi. Sa unang araw ng bagyo, agad nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng Operation Bayanihan. 4 na beses tayong nagpunta sa napuruhang lungsod ng Antipolo at namigay ng food packs, lugaw, donut, tinapay, sabon, kumot at manig. Katuwang natin dito ang GMA Public Affairs, pati na sina Tesbam, Nads Zablan at Rocco Nasino. Nagabot din tayo ng tulong sa Pililla, Tanay, Montalban at Baras. Kasama ang Dapat Alam Mo. Sabi sa amin dito ng mga residente, first time daw na naabot sila ng ganito kalalim na baha, umabot hanggang bubong nila. So, tuwang-tuwa ang GMA Kapuso Foundation na kahit papano, naibsan natin ang paghihirap ng mga kababayan natin. Nakasama rin natin ang unang hirit sa paghatid ng food pack sa Bacoor, Cavite. Ang ibang team ng GMA Kapuso Foundation naghatid ng food packs at nagpalugaw sa Camarines Sur. Sa Allen, Northern Samar, mahigit 500 pamilya ang nagsalo-salo sa ating feeding program. Nakatanggap din sila ng food packs. Nag-abot din tayo ng tulong sa mahigit 600 pamilya sa Lavezares. Itinawid naman sa dagat ang relief goods para sa halos 400 pamilya sa Biri Island kung saan nagka-landslide. Sa Barangay Longos, May Kawayan, Bulacan, naghatid rin tayo ng tulong katuwang ang unang hirit. Nagbayanihan din tayo sa Valenzuela City kasama si Dingdong Dantes. Sa kabuuan, mahigit 34,000 na individual na naperwisyo ng bagyong Enteng at Habagat ang ating naserbisyuhan. Hindi po namin ito magagawa kung wala ang tulong ng ating partners, sponsors, donors, volunteers at celebrities na nakipagbayanihan sa ating Operation Bayanihan. Mapapanood na ngayong gabi ang character ni Ashley Ortega na si Sister Manuela Apolonio, isa sa mga magiging comfort woman sa Pulang Araw. Ang gumanap namang isa sa mga sundalong Hapon na kinaiinisan sa serye. First acting stint pala ang biggest family drama. Makichika kay Lars Santiago. Good day, sir. Gentlemen. Matapos maipakilala si Sister Manuela Apolonio na ginagampanan ni Ashley Ortega sa GMA Prime family drama na Pulang Araw, matutunghayan na ang istorya niya mula sa pagiging madre patungo sa pagiging isang comfort woman. Malaking hamon daw ito para kay Ashley, pero committed siya sa pagganap. It's such a big responsibility for me to portray their narrative. And gusto ko talagang bigyan ng justice yung role para sa lahat ng mga comfort women. Parang yun na rin yung parang tulong ko sa kanila. Kasi I think it's about time for their stories to be heard. Tulungan mo ako, parang awa mo na! Gayunpaman, may mga aabangan sa kanya sa likod ng mga magiging pasakit niya. Mawa mo kayo!
Yes, may sariling story. So, may mga flashbacks rin kung paano siya naging madre. Maraming, magugulat na lang din kayo kasi may transition din si Sister Manuela eh. So, ayoko na lang sabihin. Bukod kay Colonel Yuta Saito na ginagampanan ni Dennis Trillo. Malalagay sa panganib ang bayan ng Isa pang Japanese character ang kinamumuhian ng mga manunood. Siya si Akio, bukod sa face card ni Jay Ortega. Marami rin ang nakakapansin sa kanyang husay sa pagganap bilang isang salbahing Hapones. Siguro ang naging preparation ko for character ni Akio is dati nanonood ako ng mga movies about war, about the Japanese Imperial Army po. Tsaka syempre yung scripts, reading the scripts po, yung kung paano ko may isa sa puso yung pagka-Akio ko. Wala raw anumang background sa acting si Jay at first time niyang sumubok mag-audition sa acting project sa Pulang Araw. Kinikilig ako pag nakakita ako ng mga comments about na nag-acknowledge sa character ko na about sa akin. Puring-puri naman ni Jay ang kabaitan ni na Barbie, Sanya, David at Alden, pati si Dennis bilang mga katrabaho. Nung una, may kaba pero eventually nawala siya kasi si Sir Dennis din pagka-eksena ko, tinutulungan niya din ako may bibigay din siya ng tips sa acting, kung paano i-execute ng tama, parang gano'n. Nagbibigay siya para tsaka nirelax niya ako bago kami mag-eksena. Sabi pa ni Jay, abangan daw sa Pulang Araw kung ano pa ang mga kasamaang ihahasik ni Akio. Abangan nyo ang mga mangyayari pa sa mga susunod na episode. Siguro madami pang problemang darating dahil sa akin. Madami pang evilness na lalabas galing kay Akio. Lor Santiago, updated sa Showbiz Happening. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Happy weekend din sa'yo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Biyernes na pala. Ako po si Mel Tiangco. Ako, next week, Christmas countdown. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.